Sus, wala nakakapanood live. Pag-videoan. Mapagpalang araw, nag-deliver na naman tayo sa ating customer na may pwesto na food cart sa Katayngan. At inayos ni Mr. ang plastic laminate ng sticker ng isa nating food cart. At heto as usual, dahil meron nga tayong pusit, gagawa tayo ng calamares. Heto at naghahasa na nga tayo dito nitong kutsilyo para nga i-slice itong mga pusit. Mas maganda na mas matalim nga ang gamitin nating kutsilyo, nang sa gayon ay mas maganda din ang pagkakahiwa natin nitong pusit. 8 kilos lang naman tong pusit na hihiwain natin, kaya maglalaan talaga tayo dito ng mahabang oras. At kahit nga matrabaho tong paggagawa ng calamares, at sinatsaga nga natin dahil maraming ang customer ang naghahanap nito sa atin. At sa pagpo-food cart nga ng street food, mas maganda na kompleto ang yung produkto na tinitinda. Lalo na kung marami tayong kakompetensya at hindi na tayo daan-daanan para doon na lang sa atin bumili. Sa tagal na nga nating nagtitinda ng food cart, isa yan sa napansin namin na kapag hindi nga kompleto ang yung tinda, minsan dadaan-daanan ka lang ng mga customer. At kapag halos kompleto naman ang ating tinitinda, halos sa atin na rin karamihan bumibili. Maganda ngayon ang panahon at magtitinda ang 3 cart natin. Kaya heto, nagluto tayo ng maraming lumpia. Dahil sa dami nga ng produkto na binibenta natin, bali yung lumpia dito na rin natin niluluto sa atin. Tapos pinapadala na lang sa mga food cart, at kapag may bibili ay iniinit na lang natin. Ang purpose nga nito ay para mabawasan ang trabaho ng ating mga tindero at maserve agad sa customer itong ating product. At kapag pinadala natin na hilaw ang lumpia sa ating mga tindero, may posibilidad pa na masira ito kapag hindi agad nila naluto. Lalo na ang pork lumpia at dynamite, dahil hilaw nga ito na ating binabalot sa lumpia wrapper. Naglabas nga dito si Bunsoy nitong mga frozen product dahil meron ngang order sa atin ang ating customer sa Katayngan. Ang ginagawa nga ni Bunsoy para hindi niya makalimutan at tama nga ang mailabas niya ng mga product, ay tinitingnan niya nga yung mga lista dito sa notebook. Mabuti na lang at nakita ni Mr. yung mga nilabas niya, at may nilabas nga siyang hotdog. Nagtaka nga si Mr. dahil ang alam nga namin hindi naman yun umu-order ng hotdog. At chinik nga ni Mr. itong notebook na pinagsulatan ni customer, at hotdog nga lang nakalagay. Yun pala, hotdog din na CDO balls yung order niya. Nag-assume nga to si Bunsoy na hotdog na pahaba yung kanyang order dahil hotdog lang ang nakalagay. At dito naman nga sa labas, inayos ni Mr. itong laminate nitong sticker ng isa naming food cart. Kapag talaga may konting damage ang mga sticker ng ating food cart, ay inaagapan nga agad natin to bago masira, dahil alam nyo ba mga ka-kingpins, abay mahal din ang sticker, nasa 15,000 din. Kailangan talaga natin mahalin ang ating trabaho dahil ito nga ang ating bread and butter. Kaya kapag may mga bagay na nga na kailangan nating solusyonan, ay dapat nating aksyonan agad. Sa panahon ngayon, napakahirap pa naman kumita ng pera. Thankful nga tayo kay God dahil binigyan tayo ng ganitong negosyo. Nabibigay nga natin ang pangangailangan ng ating pamilya, at the same time nakakatulong din tayo sa ibang tao. Tapos na nga pala lahat ni Bunsoy Makahon ang order ni customer sa Katayngan. Kaya ito, i-deliver niya na to sa terminal. Pabili na rin tayo sa kanya ng ating mga product na i-re-stock na binibili lang sa palengke. Nang sa gayon ay isahang lakad niya lang, at malapit lang naman ang terminal sa palengke. Hanggang dito na lang ang ating video, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng blessings, at syempre sa inyo na rin mga ka-kingpins. Salamat sa panonood. Follow for more!